Food Delivery, Sunshine, Magellan, Some Nights I Feel Like Walking, Green Bones, Hello Love Again, Song of the Fireflies. Okay. So doon sa 7, pipili ng ikaw, ano ang choice mo? Sa darating na buwan ng Setyembre, ang Film Development Council ay ang mag-i-sponsor ng Annual Philippine Film Industry Month. At sa taong ito, iba't iba ang ating mga aktibidades, iba't iba ang ating mga kaganapan celebrating Filipino film. At sa taong ito, ang tema ay ang Pilipina at ang pelikula. Bibigyan ng parangal ang mga importanteng Pilipina sa likuran ng kamera. Kung ating tutuusin sa buong kasaysayan ng pelikulang Pilipino, ang babae, ang Pilipina ay ang pinaka-angkla, okay, na siyang gumawa ng kahubugan ng industriya. Kasi ano ba, paano maikukwento ang kasaysayan ng pelikulang Pilipino na hindi mababanggitin si Emilia Blas, si Mother Lily, okay, si Doña Sisang, okay, si Boss Mina, na ang hulugan, hindi ba, pagkatapos nun dumating si Ma'am Charo, si Miss Malu. So, all throughout, okay, makikita natin ang kahalagahan ng Filipina as producer, also as actors, as directors. So, in the course of our discussion, sabi namin, let us celebrate the Filipina this month. Ang dami-dami namin aktibidades. Yung 3 highlight. Kaya unang-una yung pagpaparangal namin sa 5 Pilipina na inaakala namin na siyang napaka-importante para maintindihan ang Filipino movies today. Ang 5 ito ay sina Raquel Villavicencio, production designer and scriptwriter, Lee Briones Meili, cinematographer, Gina Alahar, actress, director, and acting coach, Olivia Lamasan. Hindi ko na kailangan pakilala si Olivia dahil siya isang premyadong direktor na babae, at Malu Santos, the driving force behind Star Cinema. So ito ang aming 5 pararangalan. Higit pa doon, ang dami pa naming activities. Intramuros will be a center of cinematic activities. Okay, ito ay mga activities na magaganap sa Baluarte de San Diego, sa Fort Santiago, at saka sa Centro Turismo sa Intramuros. Diyan magpapalabas kami ng iba't ibang mga pelikula libre. Okay? Iba't ibang pelikula libre celebrating the Filipina. At meron din tayo mga iba't iba pang mga aktibidades tulad ng Gala Night kung saan bibigyan ng premyadong mga babae ng kanilang trophies, at saka ang closing night. Ito maganda yung aming closing event. Ang aming closing event ay magiging launch ng OneFlix. Ano ang OneFlix? Baka hindi nyo alam, meron ng app ang FDCP para sa platform na ito na kung saan kayo pwedeng manood ng mga pelikula sa madugong halagang 49 pesos a month. Okay? Ito ay mga pelikulang Pilipino na klasiko at ilang pelikulang bago, at higit sa lahat, mga pelikulang pina-franchise namin mula sa US at sa Europe. Doon kami nagbibiyahe. Pupunta rin kami ng Busan, pupunta ng Toronto International Film Festival, pag mas mahalaga yung mga aktibidades dito sa ating bansa. Kaya, iniimbita ko kayo lahat, makisawsaw kayo, makilap kayo, be part of BFIM. Okay, dito ay ang FDCP. Ako po si Joey Reyes, ang punong abala ng FDCP. Iniimbita kayong lahat, at harinawa, mabuhay ang pelikulang Pilipino, mabuhay ang Pilipina at ang pelikula. September 27. Oo, meron sa napakagandang gitna ng Robinson's Ermita. Hindi, may mga foreign films na but mostly Filipino films. Okay, tsaka mga pag-PBB ang aming mga guest. Okay? Madami na yan or nire-remind? Alin ang OneFlix? Meron na, pero ngayon sa telepono na. Meron na app sa telepono. Okay. Ay, marami eh. From classics of Lamberto Avellana to Dwayne Baltasar. 150? 49 pesos. Tsaka yun sa telepono. Di pa ako sure nito isang subscription good for 3 phones. Okay, so mapapakinabangan yung maigi. Alang importante ito, kaya rin namin ginawa ito para sa mga estudyante, sa magagamit ng teacher sa pagturo ng Filipino films. Nakalimutan kong banggitin kanina. Meron din kaming work with the Department of Education. Nakikialam kami sa film education, sa mga curriculum ng mga senior high,
sa pelikula, pagtuturo ng pelikula. You are already With DepEd, yeah. Oo, may katatapos lang namin, di ko nabanggit kanina, may training program kami. Alam mo, tinrain namin teachers. Paano kayo magturo ng pelikula? Kasi yung mga sa senior high, hindi naman talaga film ang kanilang specialization. Hirap sila. So tinuturoan namin sila. At gagawa kami ngayon ng modules para ibigay sa mga teacher kung paano magturo ng pelikula. Anong strand? Like what grade? Aalisin na mga strands eh. Aalisin na ang strands. O may core na lang, tapos puro electives. Ano yung unang activity dito sa Philippine Film Industry Month? Ano yung opening? Ikaw Ay Akin. Okay, na ipapalabas sa Shangri-La, okay, sa September 1. Okay, Ikaw Ay Akin. The restored version of Ikaw Ay Akin, directed by the national artist Ismael Bernal, starring the national artist Nora Aunor and the iconic actress Vilma Santos. So what a better way to start. We will try kasi kaka-elect lang sa kanya. She's so busy because she's just been elected as governor of Batangas. How are we going to get the tickets? You just register sa FTC. Ano pa ang katanungan niyo? Elective Sunshine na marisrakan, pwede na ba natin ipaglaban? Well, sometime before the end of the month, ko-convene na yung committee to choose the Oscar entry for the year. I-announce yan sa Gala Night sa September 11. I-announce officially kung ano ang Philippine entry. Pero may 7 na nag-submit for consideration. Okay, I can mention some kasi I'm part of that committee, okay, together with 6 others, okay, which is made up of film directors, heads of other organizations and the likes. Ang 7 for consideration are Sunshine, Magellan, Food Delivery, Hello Love Again, Green Bones, may 2 pa, okay, na kasama. Sometimes I feel like some nights I feel like walking, and then there is one more, okay, for consideration. Wala this year na animation. Pero yung Itik Mapupuka was the closest we got to be shortlisted sa top 15. So that's why pinutulak namin ang animation. So kailan mapapinalize yung choice? Nung last week kasi nasabi sana August 20. No, hindi kasi ganito eh. Masalimuot yan, Jerry eh. Kasi ang Film Academy ang authorized na pumili. Yes. Pero bago ka pumili, isasubmit mo muna sa AMPAS kung sino yung mga pipili. Kailangan i-vet nila at i-approve nila yung 7 na pipili. Okay, ng official entry. 7 tao. Oo, 7 tao. Hindi naka-respond kaagad ang AMPAS. So hindi pa kami ma-convene. Pero kailangan by the end of the month mag-convene na kami. So hindi tuloy yung August 20. Hindi tuloy ang August 20. Mukhang malabo yun. Pero yung nabanggit ay pagpipilian na talaga. Oo, yan ang pagpipilian. I-push natin yung huli. Ano yung huli? Para makomplete yung list. Oh God! Pwedeng kunin ko muna yung Yes! Sorry 70 years old. Pero hindi kompleto story ako pag walang huli. Grabe kayo, pinapinaan nyo pa. Hanapin ko. Leia. May isa ako nakalimutan. Kasi alam mo naman ng lolo, no? Ito, ito. Ay, ayun. Isang himala? Hindi. Food Delivery, Sunshine, Magellan, Some Nights I Feel Like Walking, Green Bones, Hello Love Again, Song of the Fireflies. Okay. So, doon sa 7, pipili ng ikaw, ano ang choice mo? Pinapanalangin ko na ako ang chairman kasi as the chairman, you don't vote. Ikaw lang ang nagmamoderate. I only vote pag there's a tie. Ikaw, ano ang choice mo? Pero ano yung magiging mas effort pa with the FAP, with Bowen? No, kasi oras na mapili ka, magbibigay ang pera ng FAP. Okay, na to help market. Ang FDCP is already committed to give
maliit lang, 1 million pesos. Because if you put that in US dollars, di ba? Pero tutulong din sa marketing and promotion. Alam mo, masalimuot siya na it's not enough na you're the best movie. Kailangan may machinery ka to promote. Labanan nito strategy eh. Kung aling pelikula yung pinakamagaling mag-strategize para mapansin. Imagine mo naman, Jerry, ilan yung foreign films na nandiyan dyan. Pipiliin yung 5. Importante na kilala ka na sa festivals. Dahil ibig sabihin, pagdating mo doon, familiar na sila sa title mo. Importante yun. So may iba dyan, may advantage. Dahil may advantage. Sunshine. At saka, yung food delivery, dahil the controversy, hanggang Amerika pinag-uusapan. So, mga ano yan. Pero, Hello Love Again, because nga of its, and Song of the Fireflies won the MIFF in Los Angeles. Hindi ba? So, Green Bones won the MMFF. Ano pa tanong? Direct meron ako isang tanong. Hindi ako makakaba yung support ni personality na dami-dami niya ginagawa for the actor. Alam mo, I'm under the instruction not to talk much about her because she said that she would rather do things without making it sound like she's doing things. But let me put it this way. She is so supportive of the industry without wanting to flaunt her name. Siya ang sumalba ng Cinemalaya. For next year. Yeah. Yung Cinegang, one pick of interest, umalis na yung mga producer. Hindi, inaalis niya ang mga producer. Mga pinalis. Oo, kasi sabi niya, yung board of directors hindi pwede producer kasi may conflict of interest. Let's get people who are not, kasi doon ang, di ba, that's just a floor beneath FDCP right now, hindi ba? That's where we hold our meetings. Doon gagawin ng Cinemalaya Film Lab. Okay, so ang daming, it's so super. Yeah. Ayaw niya na nung sa bilyonaryo nung nagsalita ako. Di ba na on the low. I mean, but she's doing a lot. And then lately we've been talking because we want to help another sector. Okay, na deserves to have greater access and that. Parang itong film industry, parang promo na rin yung Cinemalaya. Parang right after, eto na, di ba? I hope so. Kasi yung nasa selection committee pa ako noon ng itong batch na ito di ba? Kasi umalis na naman ako nung naging chairman ako. No? Excited ako sa mga pelikula dito. Excited ako mapanood yung Warla. Yung puro transgender. Kasi kakatawa script niya. Kakatawa. Ayun. Kasi sabi mo you're in favor of lowering the prices of tickets. Isa-subsidize mo yung government? No, we cannot. How? No, number one is we cannot intervene directly with the price of tickets kasi private sector yan. Not even DTI can tell movie houses to lower the tickets. What support can we give? Okay, we try to give as much grants to help the production of films so that the investment becomes more of a subsidy from the government and rather not all from the producers. And we are in constant conversation with SEA. I think what is important is that not only is FDCP in coordination with SEA, but also the producers have a good relationship with SEA. I don't think there is anything which cannot be resolved through a healthy conversation and a very justified kind of discussion and deliberation. And the very fact na nagto-270 na, nagto-230 na ang price ng ticket ngayon, okay, with Sunshine and certain films, that's a really good sign. Yung lasting moment, ang baba ng ticket. I think 230 to 250. So kung gano'n ang ticket mo talaga, pinamumog ka uli. Nasabi nila, yung ba presyo talaga? Oo, yung presyo. Pero tingnan mo kahit 400, pero yung mga who watches these, Marvel, these franchises, hindi naman masa yan Hello? Yung who can afford, di ba? Because if you can afford, gagasta ka talaga. Ito nga pinagtataka ko I'm sure maraming sagot to. Bakit sa theater gagasta ka ng libo-libo para manood ng isang play? Pero sa sinihan, 400 pesos, parang ninakawan ka na ng buhay mo, di ba? Kasi
Walang streaming ang Play. Di ba? Hindi mo maiintay. At saka iba yung crowd. Okay? Iba yung crowd ng ng Samsung Theater. Okay? Yung sa crowd ng Robinson's Galleria. Okay, magkaiba. So it's really the decision of the producers to lower the Yeah. tickets. Yeah. They talk to Saya. Pero parang volume game to, ano? Parang Chinese philosophy na you'd rather have the numbers than yung mahal na. Alam mo, may kasabihan ako dyan. Yung 5 piso sa bulsa mo, mas may saysay kesa sa 500 piso sa panaginip mo. Di ba? Kung iniyakan mo na hindi na mariregister ang live show, hindi mo ba naisip na i-remake siya? I-update. Closer to God na. Hindi, pero umiyak ako kasi wala nang negatibo. Isa sa pinaka-controversial mong pelikula. Ay, oo. Yan ang nagpunta ako ng Berlin. Kasi nung binuksan nila yung lahat ng live show, lusaw na yung negatibo. Ano magawa mo, hindi ba? Oo naman, naiyak ako kasi hanggang hanggang DVD na lang ang version ko. Pero alam mo, binigyan mo ako ng idea. Sige. Gawin natin musical. Why not? Pwede siya sa theater. What? Oo. Gano'n? Parang hindi ko ma-imagine sa Gusto Soleria nila gawin ng Scorpio Nights na musical. May gustong gawin noon pa. Hindi, ang alam ko na may lumapit sa akin na Oro Plata Mata gustong gawing musical. Mahjong. Hirap i-capture, no? Oo. Ayan. Ano pa katanungan ninyo? Sa mga pelikula mo, anong gusto mong i-adapt na stage? May minamahal. May minamahal. Into play. Into a play. Even into a musical. Oo nga. Unang-una, it's closest to my heart. Kasi, hindi ba dyan ako sa... After Bakit Labis Kitang Mahal, ang may minamahal ako napansin na, ay, kang lolo ng rom-com, di ba? Ronaldo Valdez. Oo, Ronaldo Valdez, Aiko Melendez, ano. Alam mo, plano ko nga hindi ko pala nalalapit to sa Star Cinema. Mga ABS, makinig ka. Gusto kong gumawa ng sequel ng May Minamahal. Ano naging buhay okay, nung dalawa ni Monica at ni Carlitos. Okay, so many years later na, ano naging buhay yung karakter ni Agot, habang andyan, wala na si Ronaldo, pero nandyan pa si Tita Boots, buhay na buhay pa si OG Diaz, di ba? So, Hindi mo pwedeng hindi Star Cinema, nakakapil ka na. Copyright. Sa kontrata yun Okay, ano pa? Dapat walang camera yung ibang questions Ay, ano yung tatanong? Nakakaloka.